Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, nobody is perfect. Dries TV, napakalimit naman ang tingin nyo or napakalimit naman ang tingin nyo kay Kimi. Kayo mga bashers, may matapos pa kayo o kayo yung uneducated but not learn or learn but not educated? Saan kayo sa dalawa? It seems that you are underestimate Kimi in her knowledge. Si Kimi ay nasa kategory ng learn but not educated. Look to this artist who is educated but not learn. She landed as an artist but now fans of this artist are trying to make a false move just to ruin KP about their relationship. Wrong moves kayo cause more bash, more blessings to come. God bless KP. Maraming salamat po sa inyong napakagandang example, Ginang Norma Dayag, lalo na po yung educated but not learn or learn but not educated. Marami po yung may diploma lang mga kakimpaw, di ba? Pero hindi po nila yan nagagamit. At marami naman po ang walang diploma or hindi nakapagtapos, pero ang layo po nang naabot. Daig pa po nila yung may mga diploma mga kakimpaw. Kaya wag nilang i-underestimate yung natapos at yung kakayahan ng isang Chinita princess. Dahil si Kim Chiu mga kakimpaw, kahit na hindi yan nakapagtapos, marami po niyang nagawa sa kanyang pamilya. And also para na rin po sa mga kapwa niya na nakapaligid po kay Chinita Princess. Naging blessings po si Kim Chiu ng mga taong malalapit po sa kanya, 'di ba? Kaya wag po nilang ina-underestimate ang isang Chinita Princess dahil tahimik lang yan pero malalim yan mga kakimpaw. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Daya. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At reminders lamang po para po sa magaganap kay Chinita Princess this May 19 para yan sa Bingo Plus. Muli nga pong pinaalala ng Bingo Plus ang tungkol dito. Ayon nga sa kanila, the wait is almost over in 2 days. Abangan si Kim Chiu this 5/19/2026 sa Bingo Plus Night 2026 at maki-enjoy sa non-stop fun at surprise. Tutukan ang live stream via Bingo Plus app, Facebook page, YouTube channel at X live stream para makompleto ang experience. So live na live po sila sa mga account na yan at mapapanood po natin si Kim Chiu. Kasama po ang iba pang mga naglalakihang mga performers and artista. Samantalang isang malaking sampal naman ito mga kakimpaw. Ito pong nakita ko po sa mundo ng social media na picture ni Chinita Princess. Tapos may caption po dyan, ang nakalagay dyan, kapag mabuti kang tao kahit anong panghihila ang gagawin nila sa'yo, pababa patuloy ka pa ring itataas ng Panginoon. Na which is correct mga kakimpaw, 'di ba? Kahit ano pong paninira nila, kahit ano pong paghila nila pababa kay Kim Chiu, ang kapalit lang nun ay mga blessings, 'di ba? Kahapon may blessings na naman na panibago si Kim Chiu. So ganyan po siya pag binabatikos. Ang kapalit lang naman ay napakaraming blessings. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Paolo Abilino na kung saan ay inaabangan nga pong sumaklolo kay Kim Chiu na kung saan ay pinagpipiestahan ngayon sa mundo po ng social media dahil sa mga naging statement niya about sa politics. Ayon nga dito sa tuwing may opinion si Kim Chiu tungkol sa politika agad ay inuulan siya ng batikos ng mga bashers. Matapos ang una niyang post na tinanong niya kung ano na ang nangyayari sa Pilipinas at kinwestiyon niya ang binotong senador, ay nakuyog muli siya sa social media. Hindi na nahimik bagkus ay nangatwiran ang Chinita Princess sa pangalawa niyang post na aniya ay nalulungkot siya
na pinapatahimik siya. Kung may mga tumaligsa, to the rescue naman ng mga Kim Pao fanay na nila ay naintindihan nila si Kim bilang mamamayang Pilipino at nagbabayad ng malaking buwis sa gobyerno. Inaabangan din nilang saklolohan ni Paolo Abilino si Kim Chu sa pagkuyog ng mga bashers. Hirit din ng iba, pag di nagsasalita ang isang big star, hinahanap nila at inookray na walang pakisabayan. Pag nagsalita naman binabatikos ang paninindigan nito. So saan ba lalagay mga kakimpaw, 'di ba? Pag nagsalita okrayin, pag di nagsalita hinahanap. At para po sa mga naghahanap po mga kakimpaw ng pagsaklolo ni Paula Avellino, sa mga nag-aantay po na magsalita po si Paula Avellino mga kakimpaw, si Paulo po ay nirerespeto niya yung paninindigan ni Kim Chu. Ginagalang niya to mga kakimpaw kahit na magkaiba po ang kanilang paninindigan. Yun lang yun mga kakimpaw. Kaya hindi po nagsasalita ngayon si Paula Avellino dahil pinag-iisipan niya pong mabuti, 'di ba, yung kanyang mga sasabihin bago po siya mag-post. Alam natin na ayaw po ni Paulo na nababatikos si Chinita Princess. At kahit hindi naman po mag-post o magsalita si Paula Avellino sa mundo po ng social media, alam natin na pinapakalma niya, na kino-comfort niya si Chinita Princess sa mga nababasa po nito na pamabatikos sa mundo ng social media. Knowing Paolo very private, very nonchalant na person. Kaya hindi niya na po yan ipapangalandakan sa mundo ng social media. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang tungkol nga po dito sa Apec Homes na kung saan ay ini-endorsong brand ni Chinita Princess. So si Kim Chu po since December 2025, pumirma na po sa naturang brand. So ano po ba yung Apec Homes? Ito po ay real estate developer in the Philippines specializing in affordable low-cost residential housing such as townhouses, duplexes, and single-attached houses. At dahil nga po may bagong ganap na naman si Kim Chu sa Apec Homes, may ilang fanay ang nagsasabing baka gulatin na lang daw tayo ng Kim Pao na meron na itong pinapagawang malaking bahay para sa future nila at kung sakaling makasal na, ay dito na nga naman lilipat ang Kim Pao at bubuo po ng pamilya no at kambal na anak. Kung sa bagay nga naman mga kakimpaw, kung bahay nga naman po ang usapan, mas maganda nga naman po na masunod yung mga sariling design. Syempre mas maganda, masayang pamilya po ang maitatayo ng Kim Pao in the near future. Kaya mas magandang design ng bahay, mas bongga. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.